Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Mga Troll Army na nagpakalat na naospital si Boying dapat maparusahan ayon sa kanya. Nanindigan si Ombudsman Boying Rimulya na dapat maparusahan ang mga tinawag niyang Troll Army na nagpakalat ng maling impormasyon na siya umano ay naospital. Isang balitang mariin niyang pinabulaanan. Sa isang panayam, sinabi ni Ombudsman na malinaw na halimbawa ang insidente ng mapanirang epekto ng organized disinformation, kung saan mabilis na kumalat ang haka-haka at nagdulot ng kalituhan sa publiko kahit wala naman anyang katotohanan. Dinali kaagad ako. Sabi niya. Dagdag pa ni Rimulya, hindi na umano dapat palampasin ang ganitong uri ng online behavior, lalo na kung sistematiko at may layuning mandinlang o manira aniya ng reputasyon. Ito ang kanyang pahayag. Ang mga troll army dapat talagang gawing illegal. Correct, agree ako dito. Kailangang may mas mabigat na parusang ipataw sa mga gumagawa nito, sa mga taong nagpapanggap at gumagamit ng ibang identity sa cyber world. Ang pahayag ng Ombudsman ay kasunod ng ilang araw na pagkalat ng balitang siya raw ay nasa ospital na una nang itinanggi ng kanyang tanggapan at ng iba pang opisyal ng gobyerno. Okay, so at least maganda ngayon dahil nagsalita na siya at natuldukan ng issue. Suggestion ko lang ito, pag may mga ganyan na kakalat, di ba mas maganda mag-respond ka agad, magpakita ka. Example, si Ombudsman Rimulya, yung first day pa lang sana na I think pang 5 araw na ito eh. Yung first day pa lang na mayroon ng post na isugod di umano si Ombudsman Rimulya sa ospital, sagutin na kagad at magpakita na kagad ng proof na hindi, ito ako. Ito ako. O di, hihinto. Kailan kung pabayaan, talagang lalala ang spekulasyon. So, sino ba ang number 1 na nagpapakalat ng trolls? Nako, tignan nyo ang mga post ngayon. Pag may mga post tungkol sa yung batikos sa Administrasyong Marcos, doon mo makikita ang daming trolls na dumidepensa sa administrasyon. Ang daming mga post na nagsasabi na ang administrasyong ito ay napakaganda, naibabangon ang dignidad, pinaka-the best nga presidente. Doon mo makikita ang ano. So I don't know kung sino ang nagpakalat. Kung ma-determine sana, dapat kasuhan. Dahil hindi maganda yung ganyan mapanlin lang na mga post. Huwag tayong maniwala kaagad sa kahit anumang post na hindi nating suriin. Ako, saka lang ako nag-react after 3 days na ata nung mag-post itong kasi nakakabingi yung katahimikan 3 araw na. Tapos itong ang balita ngayon, meron siyang pinost na nasaan na si Boying Rimulya. That's the only time nagbigay lang ako ng reaction video at
ako nanawagan na iba mas maganda na magsalita na. Nung nagsalita naman ang Office of the Ombudsman, si Assistant Ombudsman Clabano nagsalitang na wala mang pruweba. Dapat yung mga ganon is magpakita na ng pruweba na picture na kumakain o kaya picture na nag-golf. So hanggang kahapon ba yun, January 3, yes, nagsalita na sa publiko si Ombudsman Remulla at yun na, napatunayan na he is good. Kailangan natin ng ombudsman ngayon dahil itong laban kontra korupsyon, kailangan napaka-importante ang papel ng ombudsman. Kaya lang, nagtataka ako yung public announcement ni Ombudsman Remulla kahapon is sinasabi niya na ang Sandigan Bayan napakagaling daw mag-acquit ng kaso. Ang Sandigan Bayan daw has all the reasons to acquit cases. Kaya sinasabi niya na ang laban sa korupsyon, kung failure man, huwag niyong isisi sa executive lang o sa legislative. Ang judiciary may kasalanan din. Bakit ganun? Ako, personally I still believe on the integrity of our justice system, lalo na ang mga judges natin. I have personal experience, mga kaibigan ko na basta mahina ang kaso mo, ang prosecutor, pwede kang sampahan, pwede kang hindi sa korte. Ganyan din ang ombudsman, pwede kanyang sampahan sa Sandigan Bayan. Kailang iba ang labanan sa korte. Pag mahina ang iyong kaso, it will not stand scrutiny, it will not stand yung mga cross-examination, ay talagang madidismiss yung kaso. To me, buhay na buhay ang ating mga korte at yung proof beyond reasonable doubt, talagang yun ang sinusunod ng mga korte. Kaya ang challenge ngayon is nasa mga prosecutors natin, galingan nilang pag-build up ng kaso. Nasa ombudsman ngayon, galingan nilang pag-build up ng kaso. Kaya nga maganda yung nasimulan ni DOJ Secretary Remulla na there should be reasonable proof of conviction. Reasonable, anong tawag doon? Yung high degree of conviction. Hindi yung reasonable doubt, probable cause lang. So, good luck po sa ating ombudsman sa inyong misyon na ipakulong ang mga kawatan sa flood control scam. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin yung video nito. Mauna ni ang natagaan og yero nga mag-atop na siya karon. Og karon mauna gid ni ang atupan ni kuya ngayang balay. So mo na lang gamit sa atop pag mo na lang gamit sa salog para salog og dingding. So kana siya nga balay, streamline lang siya. Karon naman nagid si kuya og atop sa iyang balay. Atop lagi na sa among balay. Salamat sa Ginoo. Ko nindot na gid kaayo kay human gid siya ang kuya og atop sa iyang balay. O karon kuya og ate unsay imong masulti nga natagaan na mo gyero, plinsen, pako nga nakabalay na gyud mo. Salamat sa Ginoo na natagaan mo sa atop na hindi na may maulanan. Salamat sa video ani.
kung wala pa ning tabang, ang sen nga tabang, di pag gid may makabalay, di pag gid maka kon among balay. Kay wala man may ipalit. Kay crisis mo karon sa lisod panahon. Wala pa na sa sunod nga na tabang kay ang magkinahanglan matabangan kon para na pareha sa makabalay sad makatop. Tabangan na ginanlag og tabang, tabangan pareha sa amuan na ginanlag og tabang, tabangan may salamat sa Ginoo nga tagaan gid karon og sen. Apil ang video, nakatan ning video. Salamat. Sige, salamat gid kaayo.